Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Mga kapatid, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Humingi po ako ng paumanhin at nagkaroon po tayo ng konting technical error, kaya po medyo na-late po tayo. No, late, mahaba po yung ating late 20 minutes. Pasensya na po kayo mga kapatid. At yung pong mga bagay na ito minsan hindi naiiwasan. Medyo may konting problema po ako sa Facebook. I don't know. Wala po tayong control sa Facebook. May mga pagkakataon po na hindi po nagiging maayos. So sa umaga pong ito, samahan po ninyo ako minsan pa, and we will go to our message for today. The topic that I would like to discuss with you today is the subject about a man of God in the Bible, in the Old Testament. The man named Elijah. At tatawagin po natin itong the Elijah Syndrome, burned out. No po? At hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa 1 Kings chapter 19 verses 1 to 8. Pwede po bang samahan po ninyo ako sa atin pong mga talata sa pagbasa nito? Sabi po ng talata 1 King 19, 1 to 8, Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them. Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, while he himself went a day's journey into the wilderness. He came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. All at once an angel touched him and said, Get up and eat. He looked around, and there by his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank, and then lay down again. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by the food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito ay ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, meron pong isang magandang quotation na aking nabasa kamakailan. Ano po? At ang sabi po ng quotation, It does not matter whether or not people understand us or think we are even sane as long as we are true to God. Obedience to Him is the important thing. Ito po ay isinulat at sinabi ni Theodore Epp. Hindi po mahalaga, sabi diyan, hindi po mahalaga kung anuman o kung nauunawaan ka man ng mga tao o kung ang tingin nila sa iyo ay wala ng katinuan. Ang mahalaga, ang pinaka-importante ay ang pagsunod natin sa Panginoon. Alam niyo po, ang walang kwentang klaseng buhay daw ay yung taong lagi nakatingin sa kanyang balikat. Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Ano po? Hindi po ito kawikaang Cavite. Hindi po ito kawikaang madalas naririnig sa Cavite. Yung katagang, a man who always looks on his shoulder. Ito po mga kapatid ay ugali ng mga tao na walang iniisip kung hindi ang approval ng iba. Yung walang inaalala kung hindi kung ano yung sasabihin ng ibang tao. At marami pong mga ganong klase ng tao sa mundong ito. Ano sasabihin nito, sasabihin ni ganyan, sasabihin ng kamag-anak ko. Kaya lahat pagbibigyan. Kaya lahat ng gagawin niya para sa approval ng lahat.
Alam niyo, pinakawalang kwentang leader daw ng mundo ngayon at ng leader ng simbahan ay yung pastor na walang iniisip kung hindi ang gusto ng kanyang miyembro. Kapag ang pastor ninyo walang iniisip kundi ang ano ang gusto mo, nako mga kapatid, nakakaawa ang buhay mo. Kasi dapat ang pastor walang ibang sinusunod, walang ibang susundin at gagawin, kundi ang approval at ang gusto ng Panginoon. Amen? Kasi po yung demand ng ministry, tandaan po ninyo mga kapatid, kaya napakaraming mga tao, maraming mga lingkod ng Diyos ngayon, mga pastor na pagod, mga pastor na nagkukwit sa ministry, mga pastor na wala nang ginagawa, ayaw nang kumilos dahil sa sobrang pagod. Saan? No? Sa paggawa ng gusto ng kanilang mga miyembro. And take note of this, it is very tiring to always do things to gain the approval of men. At alam niyo po mga kapatid, wala namang lingkod ng Diyos na hindi napapagod. Wala namang pastor na hindi napapagod, lalo na nga po mga kapatid kung totoong naglilingkod sa Diyos. Pero ang pinaka-importante, unang prinsipyo na dapat taglayin ng isang lingkod ng Diyos at pinakamahalaga, sundin kung anong kalooban ng Diyos. Amen? So, ito po yung unang premise. Ngayon, ang tanong, yung bida natin ngayong umaga, si Elijah, he was considered to be a man of great courage. He was one of the most rugged and dominant figures in the Old Testament, and there was in him little or no sense of fear. Punong-puno ng tapang yan. Imagine po nyo, naghamon po yan sa mga propeta ni Baal. Patay kung patay. No? Talagang kung sino ang mapapatunayang may Diyos at kung yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay totoong Diyos, patunayan. No? Ganon siya katapang. No? There was in him little or no sense of fear. At ating pong nabasa sa Biblia, he refused to capitulate to evil. Hindi siya nakipag-compromise. Kung ang mundo at ang mga tao ng mundo sumasamba na sa mga Baal, sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan, hindi palibasa marami sila ang tama. Nanindigan si Elijah, hindi. Meron lang isang Diyos at itong Diyos na to ang aking paglilingkuran. Hindi po siya sumunod sa flow ng nakararami. Nanindigan po siya at gano'n siya katapang na manindigan. Kahit na po ang pakiramdam niya, siya na lang. Diba? There was a time na sabi niya, wala nang propeta, ako na lang eh. Dumating po siya sa paniniwalang yun kasi yun ang nasa isipan niya. Na kung ano man ang mangyari, lahat man ay umayon sa gusto ng sanlibutan siya, hindi siya aayon. Mananatili siyang naninindigan. He would not keep silent even when his very powerful king ordered him to do so. Nutusan siya ni Ahab pero hindi po siya tumahimik. Nanatili po siyang matapang. He was so fired up in his work for the Lord that nothing and no one could quench the flame of fire in him. At alam po natin, you can remember and you will remember what happened doon po sa Mount Carmel. Mababasa po natin yan sa 1 Kings chapter 18. Yung mga pamilyar sa kwento ng buhay ni Elijah. Elijah called the priest of the pagan god Baal to contest atop Mount Carmel. It was to be a kind of spiritual battle. Na hindi naman po lalabanan ni Elijah siyang mag-isa laban sa mga propeta ni Baal na suntukan. Ubra ba siya doon? So hindi po physical lang laban ito, kundi spiritual na labanan. Patunayan ninyong mga propeta ni Baal na totoo ang Diyos nyo at patutunayan ko na ang aking Diyos ay ang totoong Diyos. And it was designed for what? It was designed to identify the one true God. Ano po nangyari doon? You remember how Elijah thundered out to the people, how long you will limping between two opinions? Hanggang kailan kayo makikipag-compromise? Kayong mga Israelita
Kayong mga tao na naniniwala na merong Diyos pero sumasamba sa propeta, sumasamba kay Baal. If the Lord is God, then follow Him. And then if Baal is God, then follow Baal. Then you know how this fired up prophet called for the fire of God to fall from heaven. And the fire of God fell. And all the false prophets of Baal were destroyed by the fire of God. It was a great victory for God. Amen? So the forces of evil were put to flight. Takbuhan po sila, nagkamatay po sila. At doon po ay pinakita na ang Diyos ni Elijah ay makapangyarihan. Pero hindi natapos doon. Ang nangyari, ito pong si Reyna Jezebel, the wicked queen of the land, got word about what happened. She was enraged, galit na galit siya. So, nagpadala po siya ng mensahe kay Elijah. Take note, message pa lang ito. And the message was plain but painfully blunt. At ang sabi ng mensahe ni Jezebel kay Elijah ay ganito, by this time tomorrow, you will be dead. Bukas, ganitong oras, patay ka. Katulad ng ginawa mo sa mga propeta ni Baal. At yun po mga kapatid, ang tinatawag na straw that broke the camel's back, and it broke the spirit of the man of God. Ewan ko ba, nakakatakot yata talaga yung mga boses ng babae. At talaga po yata ang madalas kinatatakutan ng lalaki, babae no? Anyway, sinegue ko lang. Pero dito po mga kapatid, yung banta ni Jezebel ay dumurog sa espiritu ni Elijah. He had worked so long and so hard. He had poured so much of himself into the cause of God. He had believed that the victory had been won. But now suddenly, may panibago na namang obstacle ang lilitaw, and it sent him sliding down the slippery slope of depression. Ito po yata ang laging totoo. Pagkakatapos po ng isang tagumpay, ang nagiging kasunod lagi problema. Ito, sasabihin ko po sa inyo ito Sa mga pastor, pagkakatapos ng mga celebration, mapapansin po ninyo, laging may suliraning kasunod. Pag nagsimula na kayong mag-evaluate. Like for instance, anniversary. Ang saya ng anibersaryo, nag-celebrate ang lahat. May kainan, merong fellowship. Pagkatapos mag-evaluate na kayo, ito na ngayon. Sa evaluation, maglilitawan ang napakaraming mga sumbong. Napakaraming mga pagrereklamo. Kulang ang pagkain, walang inumin, hindi ako nakatikim ng dessert, wala akong saging, at kung ano-ano pa. Lagi pong may ganon. Kaya yung mga pastor, talagang pag mahina-hina po naturalesa ng pastor, ayaw na kayo sa ministeryo Sa dami po ng ganito. Pero ang tanong, ito ba'y bago? Hindi. Hindi ito bago. Wala nang bago sa ministeryo. At kung nararanasan itong mga bagay na ito ng mga lingkod ng Diyos sa panahon natin ngayon, noon pa man, sa panahon pa ng lumang tipan, ganito na ang sitwasyon. Kaya lagi kong sinasabi, at kanina po, introduction ko na, nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayong mga lingkod ng Diyos, hindi sa approval ng tao. Kung 100 ang miyembro mo at 100 approval lang ibibigay mo, nako po, mamumuti agad ang buhok mo. Tulad po niya. At mamamatay ka agad. Kung hindi ka man mamatay agad, magpapakamatay ka na. Katulad ng nangyari kay Elijah. Because of depression, because of disappointment, yung tapang mo mawawala. Yung lakas ng loob mo manghihina. At sa mga suliranin na magbubunton-bunton na naising mo pang maglaho sa mundong ito. At ganoon ang sitwasyon ng maraming mga lingkod ng Diyos ngayon. So like Elijah, they went down to the slippery slope of
depression. Mga kapatid, ano po ba ang ating dapat ginagawa? Alam nyo, we all want to be balanced so that all the areas of life are in harmony. Importante ito yung balance life, balance personal life. Kung pipili po tayo ng leader, we look for people with balanced temperaments. Ayaw po natin ng leader na sunod lang ng sunod. Walang tapang, hindi tumututol. Kung ano sabihin ng miyembro, sunod lang. Maraming ganun ngayon, Marami yung pastor ngayon parang mga puppet na may tali. May tali kamay, may tali paa, may tali ang lahat. Kung ano ang utos ng mga makapangyarihan sa simbahan, sunod lang ng sunod. Hindi tumututol, hindi kumukontra kasi iniisip, pag siya'y kumontra, baka bawasan ang sweldo niya, o baka tanggalin yung kanyang health benefit, o kaya baka ilipat siya ng destino. Kaya, pinakamagaling na gawin ng mga pastor ngayon, sumunod lang ng sumunod. So kaya, kung pipili tayo ng pastor ng buhay natin at susundin natin sa pananampalataya, gusto natin may balanced temperaments. Katulad ng Panginoong Jesucristo na kung kailangan magtaob ng lamesa, itaob ang lamesa. Kung kailangan magtaboy ng mga masasamang tao sa loob ng templo, kailangan gawin ng pastor yun Kasi madadamay yung ibang tupa. Pero paano gagawin yun ng mga pastor na sunod lang na sunod? At para sa mga namumuno ng simbahan, na may-ari ng simbahan, ang pastor na ito ang ideal. Ang pastor na ito ang dapat. Ang pastor na ito ay ubod ng bait. Okay lang ho sana kung mabait nga yung pastor tapos yung may-ari ng simbahan mabait din. Pero most of the time, hindi. Kaya nga inaari nitong mga taong to ang simbahan at gusto nila sila may control kasi masasamang tao sila. At marami pong ganun sa simbahan. Doon na po nagkatahid, doon na po na nagsimula, sasabihin kami ang nagsimula nito, kami ang founder nito, kami ang may-ari nito. Kaya we look for somebody, a leader who is balanced, who can balance the demand of home, work, who react to a crisis with a balanced approach, who know how to balance competing demands, and find a workable compromise. That is what we want. But the problem is, ito ang problema. The problem is there aren't a lot of balanced men in the Bible. Wala tayong makuhang halimbawa ng mga balancing klase ng buhay sa Biblia. Not Moses. Si Moses, he was a hot-headed man who killed an Egyptian and then tried to cover it up. Sa init ng ulo niya, napatay niya yung Egyptian. Ano po? Sino pa? David. Ay naku, hindi rin si David. Not by a long shot. Siya po yung una, ubod ng tapang. Siya po yung lahat ng digmaan na ipapanalo. Pero dumating doon sa panahon na, tama na, kayo na lang yan. Kayo na lang makidigma. Dito na lang ako sa palasyo. Nagpakuya-kuya ako, ayun, nahulog sa pagkakasala kay Bathsheba. What about Jacob? Naku, lalo na po ito. Diba? Kung paano dinaya ni Jacob si Esau sa isang tasang lugaw. Paul, the apostle, he wasn't such an easy man to work with. Tanungin niyo po si Barnabas kung madaling kasama si Pablo sa ministeryo. Nag-away po sila ni Barnabas. Siguro kaya itong si John Mark, though it was not in the scripture, iniwanan sila ni John Mark Po? Tapos, nung sumunod na pagkakataon sa second missionary journey, sinasama uli ni Barnabas si John Mark para makasama. Sabi ni Pablo, ayoko dyan kasama. Ayokong kasama yan. Hindi rin natin alam kung si John Mark ayaw din kasama si Paul. At dahil po doon, nagtalo yung dalawang yan, naghiwalay. So, hindi rin po madaling makasama si Pablo. Ano po? And what about Peter? Si Pedro. He's a man with a foot-shaped mouth. Yes, he was brave. Hindi kita iwanan, Panginoon. Iwanan ka ng lahat, pero ako hindi. Pero, isang babae lang ang tsumalin sa kanya. Sabi ng babae, di ba kasama ka rin? Di ba alagad ka rin ni Jesus?
And then Peter denied the Lord 3 times. Kaya, kung hahanap po tayo ng balance spiritual life or personal life, wala tayong makita sa Biblia eh. Ano po? Kung may halimbawa man po ng balansing buhay sa Biblia, wala pong iba ito kundi ang Panginoong Hesus. At mababasa naman natin to sa Bible, Luke chapter 2:52, anong sabi? And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Look at that. Hindi po ba-balance yan? Ano sabi? He grew in wisdom, and that means he grew intellectually. Naging marunong po siya. He grew in stature. That means he grew physically. He grew in favor with God. That means he developed spiritually. And then he grew in favor with man. That means he developed socially. Hindi isang facet, hindi isang area, hindi isang lugar lang, kundi sa buong pagkatao ng Panginoon, balanse siya. Amen? Physically, intellectually, spiritually, and socially. He was a perfect picture of a balanced humanity. Ang problema, hindi naman tayo Panginoong Hesus. Hindi naman tayo siya. At ang realidad, sabi ng Bible, tayong lahat, maliban sa Panginoong Hesus, ay imperfect human being na. Hindi talaga tayo balanse. Bakit po? Ano sabi ng James chapter 3 verse 2? For we all stumble in many ways. Ano ba yung stumble? Natatalisod, nadadapa, gumugulong. No? We all stumble. Hindi nga balanse. Kapag hindi balanse, you will stumble. At ang sabi ng Bible, if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man. Sino yan? Di ba si Jesus lang yan? He was tempted like us. Pero hindi siya nag-stumble. Hindi siya nagsisinungaling kasi walang kasinungalingan sa kanya. Hindi siya nadapa, hindi siya nadupilas. Sapagkat siya perfect, well-rounded, balanced human. Why? Because he is also God. Tayo, ano sabi ng Bible? Ecclesiastes 7:20, surely there is not a righteous man on earth who does good and never sins. Si Jesus, he was not a man of earth. He was from heaven, came down as a baby in a manger. Hindi pumundo ang kanyang pinagmulan. Siya po ay galing sa sinapupunan ng Ama. Siya ang berbo, sa pasimula siya ay berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Kaya kung pag-uusapan ay yung tinatawag na balance humanity, wala po nun. Ikaw, ako, tayong lahat ay makasalanan. We all stumble in many ways. Kaya, kung naghahanap po kayo ng pastor, perpektong pastor, sorry mga kapatid. Wala po nun eh. In the same manner, wala rin naman pong perpektong miyembro ng simbahan. Kaya kung ikaw pastor, ay wala nang iisipin kundi yung approval ng miyembro mo, mapapahama ka din kasi hindi perpekto yan. Laging may pangangailangan yan. Laging meron mga bagay na gustong mangyari yan. At kung itong tutugunan mo, kaawa-awa buhay mo at ministeryo mo. Dahil wala akong perpekto. Amen? Tayong lahat, maliban sa Panginoong Hesus, imperfect human being. So, anong magiging problema ng imperfection na to? Problems when your life is not balanced. At sinabi na nga po natin, hindi tayo balance. Ano magiging problema nito? It will result in 2 things. Frustrations and fatigue.
We will all be frustrated, mga kapatid. Darating yung panahon ng frustrations, katulad ng nangyari po kay Elijah. Akala niya, tapos na ang digmaan. Akala niya, okay na kapag natalo niya yung mga propeta ni Baal. Akala niya, ang mga tao sasamba na sa Diyos. Akala niya, wala nang sasamba kay Baal, pero hindi. May natira pa, mas madami pa pala ang sumasamba kay Baal, at ang kanyang pakiramdam, wala nang iba na sumamba sa Diyos, siya na lang ang natitira. Nagresulta ng frustration ang kanyang buhay at kanyang paglilingkod sa Diyos dahil una, iyon ang kanyang pinahawakan ay ang kanyang paniniwala at ang kanyang sariling kalakasan. Nagresulta rin ito ng fatigue o ng pagod. Ito ang nangyari kay Elijah. He burned out and all of the classic symptoms ng burnout can be seen in him. Makikita po natin yan. It is clear that Elijah was frustrated and fatigued. He was physically and mentally exhausted. Of course, it is a mental weariness that leads to physical weariness. Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung pong pagkapagod ng isipan ang siyang nagdidikta ng pagkapagod ng katawan. Tandaan po natin na it's tough to wear out the body, no? Mahirap po na mapagod ang katawan, but ito ang realidad. Kung lagi mong ginagamit ang muscle mo, hindi naman ito nawawasak. You don't wear it out. In fact, if you use your muscle, it builds up. Kaya yung pagod na katawan, patuloy mong pagurin ng katawan, kalauna nabibuild pa ito eh. Pero yung pagod na isipan, what happened in your mind, what goes on in your minds, it influence what happens in our bodies. Yung ating katawan, ayaw na rin kumilos, ayaw na rin gumalaw, dahil dinidiktahan na ng ating isipan. Tama na. Tama na. Nakakapagod na. Amen? Elijah's problem was that his mind was worn out. Karanas ka na ba nun, kapatid? Yung alam mo na kailangan mong gawin pero dinidiktahan ng isip mo, ayaw mo. Kaya ang unang akbang daw po sa recovery ng mga nagkakaroon ng stroke o kaya nung nagkaroon ng operation o anumang mga bagay na ginawa na surgery sa katawan ay ang paniwalaan ng isip mo, gagaling ka pa. Kailangan igalaw mo ito. Kailangan i-exercise mo ito. Naalala ko si Atinita Leyva, ano po. Good morning, Atinits. Alam ko nanonood din si Atinits eh. Nagkaroon po siya ng knee cap surgery. Po. Ang ganda ho ngayon, papalitan na yung tuhod eh, no? So, pwede na pong palitan. At si Atinit, sabi niya, masakit yung nangyari sa kanya. Yung operation, hindi naman. Pero yung recovery, mga kapatid, ito ang mabigat eh. Kaya nung Sunday, first time po siya nakasimba, sabi ko, Atinit, umupo ho kayo sa upuan, itaas-baba nyo lang po, ganon-ganon, i-exercise nyo po, pero ang importante, paniwalaan ninyo na makakalakad kayo ng diretso uli without the saklay. So, kailangan paniwalaan ang ating isipan na kaya ng ating pisikal kasi pag sumuko ang isipan at sinabi nating, pagod na ako. Just like what happened to Elijah, susunod po ang ating katawan sa sinasabi ng ating isipan. Our mind influence what happens in our body, and that is what happened to Elijah. Elijah's problem was that his mind was worn out. He had just emerged from a long campaign to call the nations back in its faith in God, and he had just experienced the stress, the strain. Yung contest po doon sa Mount Carmel, ikinapagod po ito ng isipan ni Elijah. He had spent his emotional capital, he was mentally whipped, and when the mind is tired, beware, for there is a price
to be paid. And that is one of the symptoms of burnout. Kaya nga lagi sinasabi ni Pablo, think of these things. Punuin ang isipan ng mga bagay na maganda, kapuri-puri, good report. Pero kung ang mga naririnig mo pangit, hindi kapuri-puri, hindi magandang ulat, yung mga bagay na negatibo, mapapagod ang isipan, at ito po ang matinding epekto sa katawan. That's some of the symptoms of burnout. And it is clear na apektuhan po si Elijah nito. Kaya sa 1 King, chapter 19, verse 3, tinagalog ko na. Ang sabi po dyan, natakot si Elias na mamatay. Dahil ang sabi nga po ni Reyna Jezebel, bukas, ganito ring oras, patay ka. At natakot si Elias na mamatay, kaya't umalis siya at nagpunta sa Beerseba, sa lupain ng Huda, kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan. So, ano mababasa po natin? He was fearful. Under normal circumstances, he was a man of great courage. Baliwala ito kay Elijah. Hindi niya ito kinatatakutan. Banta pa lang ito eh. Wala pa nakatutok na sibat. Wala pang pana na nakaumang. Banta pa lang ito. Pero yung banta na ito, kinatakutan na po ito ni Elijah. No? Jezebel's threat to kill him was serious because she had power to back up his words. Meron siyang kapangyarihan nga. Asawa siya ng hari na meron siyang kapangyarihan gawin ito kay Elijah. Pero mga kapatid, banta pa lang ito eh. But as a result, fear gripped Elijah's soul. Nagdala ito ng matinding takot sa kanya. At ano po nangyari? No? Makikita po natin dito mga kapatid yung attitude plays a vital role. We know how attitudes determine what we see. In fact, we don't see things as they are, we see things as we are. And when we are afraid, it colors the way we view everything around us. Kung paano natin, ano tawag doon? Kung anong attitude natin, naaapektuhan ng attitude na ito lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. At dahil doon, we begin to overact to the circumstances about us and we begin to take on paranoia. And that is what we see in Elijah. Kamakailan lang, nabasa natin. 450 priest ni Baal. No? Hindi niya po kinatakutan. Sa Mount Carmel, 450 priest ni Baal. Ni kilabot, hindi siya kinilabutan. Nilabanan niya ang mga ito ng walang takot at walang kaba. But now, he felt that the whole world was against him and the whole world was after him. Banta pa lang ito ng isang babae. A classic symptoms of burnout. So makikita po natin dito na Elijah was frustrated. Ano yung frustration? Kasi akala niya po mga kapatid, pagkatapos ng digmaan sa Mount Carmel, okay na lahat. He had planned it as a decisive event to restore the people to a right relationship with God. But things didn't pan out the way he had planned out. And that frustrated him. Maganda po na makita natin ito bilang mga lingkod ng Diyos. Maganda po bilang mga pastor, maunawaan natin ito. Opo, sumusunod tayo sa Diyos. Opo, may mga palatuntunan na nilalatag tayo ayon sa kalooban ng Diyos.
May mga bagay tayong gustong gawin sa iglesia ng Diyos, sa gawain ng Diyos, bilang paglilingkod sa Diyos. Pero minsan, or madalas, hindi nangyayari yung mga plano natin ayon sa gusto natin. At dahil doon, kapag hindi nangyari ayon sa gusto natin, na-frustrate po tayo. Magandang halimbawa niyan ay si Jonah. In the first place, nung inutusan siya ng Diyos na pumunta ng Ninive, ayaw niya talaga kasi kaaway niya yung mga yun eh. At ayaw niya kasi hindi naman talaga makikinig yung mga yun. At alam niya, hindi siya paniniwalaan ng mga tao roon. Kaya instead of going to Nineveh, he went the other way around. He went to Tarsis. Taliwas doon sa gusto ng Diyos ang kanyang ginawa. Pero ang Diyos ay Diyos. Hindi natin kayang takasan talaga, mga kapatid, ang tawag ng Diyos. Kaya yung hanggang ngayon, nasa ministeryo na, nagtatalo pa isipan kung susunod o hindi. Mga kapatid, kung talagang tinawag ka, hindi ka naman makakatakas. Pero kung ikay naitulak lang, at yan ay karir lang para sa'yo, o hanap buhay lang, umalis ka na dyan, ipapahamak mo lang ang mga pinaglilingkuran mo. Pero itong si Jonah, anong ginawa niya? He went the other way around, sumakay ng bangka para tumakas sa panawagan ng Diyos at para kasiguro yung kabaliktaran ng lugar ang kanyang pinuntahan, palayo. Pero may paraan ng Diyos, alam niyo na kwento nun. Nilulo ng isda, iniluwa saan? Doon mismo sa Ninive. Kung saan, doon ang direksyon na nais ng Diyos. So dahil wala na siyang magawa, nandun na siya. O sige na nga, susunod na ako. So anong ginawa niya? Nangaral. Sinabi yung pinasasabi ng Diyos. Ang problema, nung nangaral na siya ngayon, ang mga tao, dinalhan ng Diyos ng pagkatakot sa kanilang mga puso. Kumilos ang Espiritong Banal na nampalataya ang mga taga-Ninive. Ang problema, itong lingkod ng Diyos, nung nakita niya na nanampalataya ang mga tao, nagalit siya sa Diyos. At ang sabi niya, sinungaling ka naman, Lord eh. Sabi mo, gugunawin mo tong mga to at yun ang sinabi ko sa kanila. Pero ba't hindi mo ginunaw? Nakuha niyo po, mga kapatid. Kapag hindi nangyari yung mga bagay na gusto natin, nagre-resulta ito ng frustration on our end. Kung ikay lingkod ng Diyos at marami kang frustrations dahil yung mga inaakala mo na gusto mo mangyari, hindi nangyayari, kapatid, God doesn't always operate in accordance with our plan or in harmony with our calendar. Marami pong mga bagay na pinlano ko sa buhay ko at sa ministeryong hindi pa rin ho nangyayari. Marami rin po akong mga inilatag na agenda sa buhay ko at sa ministeryo na hindi pa rin nagaganap. Pero it will not stop me from doing so. Kasi naniniwala ako, iba ang time frame ko sa time frame ng Diyos. Iba ang resultang gusto ko sa resultang gusto ng Diyos. There are deferrals, there are postponements along the way, and those things tend to wear us down. Kapag pastor, hindi mo ito naiintindihan, titigil ka sa ministeryo at mapapagod ka. Titingin ka na lang doon sa sarili mong pakinabang. At ang pinakamalungkot, iraraos mo na lang ang pagpapastor. At ito ang pinakawalang kwentang klase ng paglilingkod, na nandun ka sa ministeryo, iniraraos mo na lang. Amen? In fact, Elijah was so frustrated at the way things were working out that the Bible says he asked that he might die. Gusto mo pala namang mamatay, ba't nagpatakbo-takbo ka pa? Ba't nagpapahabol ka pa? Di sana inintay mo na lang yung papatay sa'yo kasi nga, may banta naman na papatayin ka. He was ready to give up. He
He want to die. And one more symptom of burnout. Amen? And then it is clear, hindi lang po gusto na niyang mamatay, Elijah was feeling sorry for himself. Sa verse 10, ano sabi po? I only am left. Ito pa problema, sabi ni Elijah sa Lord, Lord, ito pa ako na lang mag-isa eh. Ako na lang ang natira, and they seek to take away my life. Pero alam naman natin, hindi ito totoo eh. Hindi po ba? We are told later on that there were 7,000 people in Israel who stood on the same side as him. Hindi lumuhod kay Baal. But he was so overcome with self-pity na hindi na niya nakita ang mga ito. Mga kapatid, ganito po yung burnout. Yung taong nagsasuffer ng depression. Hindi na po niya nakikita na mayroong nagmamahal sa kanya. Hindi niya nakikita na mayroong umaasa sa kanya. Na hindi niya nakikita ano yung repercussion, consequences ng gagawin niya. Kapag dumating po itong pagkakataong ito, ang gusto na lamang pong gawin ng taong ito ay lumisan sa mundong ito. Delikadong-delikado po ito, mga kapatid. At ang symptoms nito minsan ay hindi rin nakikita at nagmamanifest outside, lalo na po doon sa temperament ay ang mga taong hindi nagkukwento ng kanyang nararamdaman. Kaya mahalaga po na makita natin paano i-combat, paano lalabanan ang mga bagay na ito bilang mga mananampalataya. There is an old French proverb which goes, at night, no, all cats are gray. Sabi po nung French proverb, sa gabi, lahat ng pusa ay gray. At ito po minsan totoo sa buhay. Kapag ikaw ay nasa kadiliman, you cannot tell the difference between a chalk and a cheese. Hindi mo malaman ang diferensya ng ginto at ng tanso. Kapag ikaw ay nasa dilim, hindi mo alam ang difference ng dalawang ito. Pag nasa kadiliman ka, hindi mo ma-determine kung ito ba'y alak o ito'y tubig. Kung ito ba'y damo o ito'y bulaklak. Ito ba'y kaibigan o ito'y kaaway. And just so, when we enter the dark night of the soul, we cannot see clearly and we begin to think, even I, only am left. And that's a clear sign of burning out. Ako na lang, lagi na lang ako. Akong nakikita, akong nasisisi, akong laging may kasalanan. Dahil doon, magdidesisyon na lisanin ang mundong ito. And that's what happened to Elijah. He became mentally and physically fatigued. He became too focused on his fears. He became frustrated because of his impatience. And he began to wallow in feelings of self-pity. That's burnout. It happened to Elijah. It can happen to us. Amen? Dalangin ang aking puso na makaabot ang mensaheng ito sa isang kaluluwang pagod. Sa isang sumasawa na sa paglilingkod. Sa isang gusto nang sumuko sa buhay. Sa isang nanghihina. Sa isang sa oras na ito ay bagsak ang tuka. May pag-asa. Now, puntahan natin mga kapatid, anong prescription para sa paggaling? The good news is that God moved into Elijah's experience. And God produced a prescription for healing. And the burned out prophet became once again fired up. And he became dedicated to the service of God.
Ang prescription may 3 part. At ito po'y madaling tandaan. 3 letter R. Rest, renewal, rededication. Rest, renewal, rededication. Isa-isahin natin. Po. Sabi ng Diyos kay Elijah, I want you to get some rest. I find it fascinating to realize that the first key to overcoming burnout is to get some good sleep and some good food. R&R. Importante yan mga kapatid. R&R. Meron pong isang kapatid na tumawag sa akin kahapon. Ito pong kapatid na ito, talagang napakasipag po nito sa ministeryo, kasama ng kanyang pamilya, kanyang anak, kanyang asawa. Sabi sa akin, Bishop, pwede po bang magpaalam? Ito po ay lagi nagpapaalam na po. At ang sabi niya, sa weekend po, lalabas lang po kami saglit na tatawid ng border, pupunta po sa States. No? Alam niyo po mga kapatid, kami rito sa Canada, pasyalan po namin Amerika. Parang totoo. Hindi pa ako nakakapasyal. Yung mga pinupuntahan po nila, Grand Forks, o yung ano pa ba yun? Yung mga pinapasyalan pa po nila rito. Hindi po ako nakakatawid pa ng Amerika via land na po. Pinaplano, puro plano, hindi naman natutuloy. Pero sabi ng kapatid na ito, gusto lang po naming lumabas kasi kaarawan ng asawa niya. At lalabas po sila para mag-R&R sandali. Sabi ko, naku po, huwag niyo pong alalahanin, huwag niyo pong isipin yun at you deserve that. It is very important na yung ating mga yung ating mga isipan, ilabas natin saglit sa normal, sa regular na routine ng buhay. Kaya yung minsan, yung misis ko, kapag sinabi niya, labas naman tayo, labas kami. Kasi alam niyo po mga kapatid, dito sa Canada, siguro napapanood niyo naman sa mga TikTok, sa mga YouTube account ng mga nagva-vlog dito sa Canada. No? Hindi yung madaling buhay dito mga kapatid. Meron pong isang Filipina na napanood ko sa Omni News nung isang araw Imagine niyo, Filipina, nasa dako po ng Toronto. 3 ang trabaho. 2 full-time, 1 part-time cash. Imagine niyo, 2 full-time, 2 8 oras, di 16 hours a day. Tapos may 4 na oras para sa kanyang cash. Lubog na po yung mata ng babaeng yon. At ngayon po ang sabi, meron na siyang problema sa kanyang puso na anytime pagsabog, patay. At ang sabi po doon sa interview, kailangan niyang gawin kasi may sinusuportahan siya sa Pilipinas, meron siyang mga kailangan padalan doon, regular. Hindi ko po sinasabing huwag kayong tumulong. Pero paano ka tutulong kung mamamatay ka agad dahil sa iyong ginagawa? Mga kapatid, the first key to overcoming burnout is to get some good sleep. Ano ba yung good sleep? At least ang sabi ng medisina at ng siyensya, 7 oras na masarap na tulog. Ako po 5 lang okay na kasi may sleep apnea po ako Pag naka 5 oras po ako, okay na ako. Kagabi po, alauna na po ako nakatulog. Alauna, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00. 4 na oras lang ho tulog ko ngayon. Pero mamaya ho, pagkatapos nito, maglalakad-lakad lang ako saglit. Pagbalik ko po, kung mga 1-2 oras, iidlip ako. Hindi na po idlip yung 2 oras. Or 1 oras. Kailangan natin ito. Kailangan natin ng rest and refreshment. Ito po ay utos ng Diyos. God provided Elijah a good meal, some refreshing water, and a sound sleep in order to replenish his strength. Ang problema, ang tao pong burnout, yung taong stress, unang-unang nawawala sa kanya, hindi man sadyain, ay ang kapayapaang matulog. Pagpagod ang isipan, nakahiga nga yan, pero gala ng gala ang isip, hanap ng solusyon
na wala namang solusyon. Kaya bilang mga mananampalataya, anong dapat nating gawin? Una, kagaya po ng tinalakay ko kagabi sa mga kapatiran sa Amerika, sa aming Bible study. By the way, kung kayo po pala'y taga-Amerika, ano po? Ito po hindi ko na i-announce If you are from the States, from the US, and you want to join our Bible study every Tuesday, 7:30 ng gabi yun, dyan sa Amerika, kung nasan man kayong lugar ng Amerika. 7:30 every Tuesday, you can join. No? At balik tayo dun sa pinag-aralan namin kagabi, pagdating ng mga pagsubok at problema ng buhay, ang unang dapat mong paniwalaan, ito ay galing sa Diyos. God's sovereignty and power allows everything to happen in accordance to His will and purpose. Walang nangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. At kung meron mang problemang nakalatag sa atin ngayon, gaano man ito kabigat, tandaan natin, pinayagan ito ng Diyos para sa paglakas ng ating pananampalataya. Pag ito ang ating inisip at nasa ating isipan, masusunod po yung sinasabi ni Santiago sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, if you are experiencing trials of many sorts. Amen? Pero pag pagod ang isipan mo, at kung ano-ano pang inisip mo pa yung sasabihin ng tao, inisip mo pa yung opinyon ng iba, kesa kung anong opinyon ng Diyos, hahantong ka nga sa pagpapakamatay. Amen? You know, our bodies are remarkably resilient. We need to get some rest and refreshment. We need some good food and we need some good sleep. Amen? Kaya, alam niyo mga kapatid, importante ang pagkain na gusto mo. Pero kung kumakain ka, pinahihirapan mo pa ang sarili mo dahil yung kinakain mo, hindi mo talaga gusto. Minsan ang pagkain nakaka-burnout pa, nakaka-stress sa halip na makapagpasaya. Kaya ako, hindi rin ako nagda-diet Kasi yung diet, kapag ginagawa nyo lagi, sa halip na makapagpasaya yung pagkain, nakakapagpasama ng loob, hindi naging pagpapala, nagiging sumpa pa sa'yo. Kaya kung hindi ka masaya sa kinakain mo, nakukumain ka na makapagpapasaya sa'yo. Kesa, baka hindi ka sa sakit mamatay, baka ka mamatay sa sama ng loob dahil sa kada diet mo. Tandaan po ninyo mga kapatid, mahirap kalaban ang mental problem. Ang sagot dyan, malinaw na isipan at maayos na pangangatawan. Amen? At yun ang gusto ng Diyos. Pangalawa, second, ang una, I want you to get some rest. Second, I'll give you some renewal. Rest, renewal. Ano sumunod na ginawa ng Diyos? For Elijah, that renewal came through 40 days spent at Mount Horeb, the Mount of God. Tandaan po ninyo mga kapatid, kapag natugunan yung pangangailangang pisikal, kailangan din nating tugunan ang pangangailangang espiritual. Hindi ho po pwedeng puro refreshment. Hindi ho po pwedeng puro R&R. Yung pong ginagawa ng iba, hindi, para maging masaya ako. Lumakad ng lumakad, pumasyal ng pumasyal, gumala ng gumala. Pero mga kapatid, huwag niyong kalilimutan. Mahalaga ang pangangailangang espiritual at merong Lord's Day. Huwag namang pasyal ng pasyal kung kailan Lord's Day. Sorry pero itong totoo Kasi katulad ng tithes, hindi sa'yo yan. Katulad ng ikapo, yung Lord's Day, hindi rin iyo. Kung natuto kang mag-ikapo sa paniniwala na yun ay sa Diyos, yung ikapitong araw, di rin sa'yo. Sa Diyos nga yun Amen?
At bakit yung ginawa ng Diyos? Hindi para sa Kanya, kundi para sa atin din. Para magkaroon tayo ng panahon na makapagpahinga ang pagod na katawan at makapagpahinga ang pagod na isipan. Sa atin pa rin pakinabang ang Lord's Day. Amen? Sino bang pinagpapala kapag tumutungo tayo sa pananambahan? Di ba tayo? Sino bang kinakausap ng Diyos para bigyan ng kanyang paalala kapag Lord's Day? Di ba tayo? Sino bang nakikinabang doon? Di ba tayo? Pero minsan walang pagpapahalaga. Mga mananampalataya, walang pagpapahalaga pagdating sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, mapapagod at mapapagod po kayo kapag ang ating espiritual hindi balanse sa atin pong pisikal. Amen? Jesus did that. Kaya nga, sabi ko sa inyo, wala namang pinakabalance kundi si Jesus eh. Sometimes Jesus got sick and tired of the tired and the sick that He had to get away from it. May pagkakataon na ang Panginoong Jesus mismo umalis, kumawang. He went to a solitary place. He had to get away from it for a while. There are many times in the gospel that we are told of Jesus' exhaustion. No? Hindi ko po alam kung ano paborito niyong verse sa Bible. Pero, ang isa po sa Bible verse na nakita ko po mga kapatid, na lagi nagpapaalala sa akin na kailangan ko rin magpahinga, ay yung pagkakataong si Jesus doon sa likod ng bangkay natulog. Si Jesus na po ito. John 4:6, Jesus was tired and He sat down beside the well. And Jesus on the boat fell asleep on the stern of the boat. Ito po mga talatang ito, wala namang mga theological implication, pero ang gusto ko lang pong makita natin, kung si Jesus nga na Diyos na totoo, napagod, nagpahinga, natulog, eh ikaw naman, hindi kasalanan ng matulog. Hindi kasalanan ng magpahinga. Hindi kasalanan ng mag-rest and refresh. Hindi kasalanan ng mag-R&R. Pero kung wala ka namang ginagawa sa ministeryo, pastor, wala ka nang ginawa kundi mag-R&R, magbisikleta na magbisikleta, mag-fishing na mag-fishing, at kung ano-ano na miyerdang wala ka namang ginagawa, ba, mahiya ka naman, pastor. Hindi po ba? Kalungkot naman, once a week ka lang pupunta sa simbahan, 1 oras na sermon, pagkatapos nun, 1 buong linggo, wala ka nang gagawin. Di ba? Tapos sasabihin mo, burnout ka. Saan ka na burnout? Napagod ka saan? Sa kahabol sa mga bagay na gusto mo, sa kahabol sa mga gusto ng katawan, hindi naman sa ministeryo. Kaya importante mga kapatid. Ganda nga ng pinag-aralan namin nakaraan sa Theological Forum eh. Yung means of grace. At ang pinaka-importante, the means of grace that can stand alone is the Word. The Word. Kung ang Word ang pinaka-importante sa lahat, bilang lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, let us spend time with the Word. Amen? Spend time with the Word. Ito yung magbibigay ng renewal. Elijah was commanded by God to go to Mount Horeb, the Mount of God, to gain renewal. Amen? Bakit ginawa ng Panginoon ang mga bagay na binanggit ko kanina? Sometimes, we so get to giving ourselves to good and worthwhile things that we begin to become impatient and irritable. Kailangan natin magpahinga.
Hindi naman masama minsan yung ating ginagawa, pero dahil doon, nagiging routinary, ganon na lang ang takbo ng buhay, at kapag laging ganon, nagiging irritable tayo at nagiging impatient tayo. Sa mundong ito, ang dami naman po talagang magiging cause ng pagiging impatient natin. Lumabas ka lang eh. Lalo sa Pilipinas ngayon daw, nagpa-plus 40, plus 50 ang init. Sinong hindi maiiritan yan? Minsan daw po, lumabas ka lang, kahit bisikleta lang, traffic pa eh. Sinong hindi maiirita? We lose our train of thought and our focus of attention. Our judgment become impaired. Our psychosomatic aches and pains begin to bother us. At that point, ang sabi ng Panginoon, come away to a lonely place for a while and pray. Meditate upon my words. And then pangatlo, una, I want you to get some rest. I'll give you some renewal. Panghuli, I am calling you to rededication. We are told that God spoke to Elijah. Nakipag-usap ang Diyos kay Elias. Not through a roaring wind or a rattling earthquake or a raging fire. Saan nakipag-usap ang Diyos? God spoke to him in his still small voice. Importante ito. May mga tao, mga kapatid, kapag nasa depression, nakikinig ng mahinang boses. Delikado yan, mga kapatid. Baka yung mahinang boses naririnig nyo, hindi boses ng Diyos. Hindi na po nakikipag-usap ang Diyos. Listen to me. Kayong maniwala sa mga pastor ng Pentecostal. Hindi na ho nakikipag-usap ang Diyos sa mahinang tinig ngayon. Nakikipag-usap ang Diyos saan? Sa Scripture. Sa banal na kasulatan. Kung anong nasusulat, yon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Magbasa ng mga pangako ng Biblia, magbasa ng kanyang mga salita, doon siya nagsasalita. Di naman tayo si Elijah na kinausap ng Diyos ng mahinang tinig. Sa panahon natin ito ngayon, wala nang ganon. Amen? Kasi madalas, kung ano yung mahinang tinig, hindi boses ng Diyos, boses yon ng kaaway ng Diyos. Na madalas nagsasabing, sige, talon. Liligtas ka naman ng mga anghel eh. Gawin mong tinapay yung bato. O bibigay ko sa iyo lahat yan, lumod ka lang sa akin. Yon ang madalas na mahinang tinig na naririnig ng marami sa ngayon. Hindi po yun boses ng Diyos. Kaya, kapag hindi rededication, kapag hindi commitment sa Diyos, ang bagay na ipinasya mo, hindi yun tinig ng Diyos. Kasi sa banal na kasulatan, aakayin at aakayin ka ng Diyos sa muling pagbalik sa paglilingkod sa Kanya. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Jonah sa example natin kanina, nilulo ng isda, iniluwa sa plano ng Diyos. Amen? So God whispered to Elijah and said, there are great things ahead for you to do, Elijah. Rededicate yourself to me, and together we shall do them. And that's what reignite the fire in Elijah. Mga minamahal na mga kapatid, pasensya na po kayo, na-late po ako ng opening kanina, kaya tinanghali po tayo ngayon. At dalangin ng aking puso, ang mensaheng ito ay pinakinabangan ninyo, at kung may mga taong dumadaan, mga kapatid, sa masasalimuot na karanasan katulad ng buhay ni Elijah, ay ma-share natin ito sa kanila. Kaya nakikiusap ako sa inyo, share nyo po yung tinig ng pag-asa. Kayo mahiya.
Ngayon, kung sinasabi sa inyo ng tinig na huwag na kayong makikinig kay Pastor Ruel, mapapahamak lang kayo kapag nakinig kayo kay Pastor Ruel, malilito lang kayo kapag nakinig kayo sa tinig ng Pag-asa, pakinggan nyo kung kaninong tinig yan. Baka hindi yan tinig ng Diyos. Ang tinig ng Pag-asa ang hatid, karunungan, kaalaman ng salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone!